clowns know what time it is, and it goes like this. Matic, ano to, style clash to. Kasi alam nyo naman si Saki, lyrical, seryoso. Ako, alam nyo na, comedy, stick tayo doon. Siya yung best example ng less is more. Kumbaga yung pinakasimpleng shit, kaya niyang i-maximize yung effect nun. Di ko matatanggi, talagang nakakatawa si Manda. Yun talaga yung special power niya kahit kabattle ko siya habang pinapanood ko yung battles niya, natatawa talaga ako eh. Napansin ko sa kanya kapag may kalaban siyang komedyante, kapag nababasag siya, humihina yung energy niya, nawawala yung niya, confidence. Ayun, sana mabasag natin siya. Ewan ko lang, malalaman natin. Baka natuto na siya sa dati niyang mga experience. Makagawa na siya ng magandang depensa. Inaasahan ko na yun. Gusto kong sabayan siya, gusto kong pakita na well-rounded ako ng MC. At yun yung gusto ko ipakita ngayong gabi. Good luck sa atin, galingan natin. Magandang laban lang palagi. Yun, man, W, good luck sa atin. Galingan natin parehas. Sana wag ka maglabas ng barnis galing sa brick mo. Yun, congrats, good luck. Check it out. 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 Flip Top on 14 day 1, pang-anim na laban na ngayong gabi. Dito pa rin, TIU Theater, Makati City. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top pagigay para sa sarili nyo at para sa lahat ng mga kasama natin. Siyempre, pinakamalaking shoutouts palagi sa lahat ng MCs na buo-buo na liga at siyempre sa buong Flip Top staff palagi at palagi. Lahat ng mga dumayo pa galing palabas ng Metro Manila at galing pa sa labas ng Luzon para sa laban na to. Sa kanan ko, Antipolo City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Manda Baliw. Pagkatapos mong suminte, wag mong kalimutang ipasa. Ang sarap namang tumatay habang tumatawa. Teka pare, parang ito'y gumagalaw pa ata. Sige, ikaw naman ang dadagdagan ko ng tama. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zack. Magkakaiba tayo ng hinahangad ng kalagayan at suliranin pinapasan. Sa kultura patuloy kong inilalaan ang oras para sa pangarap na minamahal. Shoutout Moro Beats, Crown Manila, tsaka syempre Baby Jack Apparel. At shoutouts din syempre FRBL represent tong dalawang to. Nanalo ng coin to si Zaki. Pili niyo mauna. Manda Baliw. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat. Manda Baliw. Yo! Welcome back, Baby Jack. Huwag kang mag-alala, hindi na ako mandi-distract. Pero kung sasabihin mong puro distraction lang ako, tangina, tumal. Huwag kang magmalinis, nandi-distract ka rin, parehas lang tayong kupal. Nung laban yun ni Romano, mas malala ka nga doon, literal. Ako, sumasayaw-sayaw lang, ikaw, namimisikal. Sumasabat pa at nanunulak hanggang sa yung kalaban, makalimutan yung pyesa. Subukan mo akong ganyanin ngayon. Sasayawan kita ng kapuwera. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, ahon 14, tang-inang yan, wala bang palakpakan dyan? Kamusta na? Adik na Muslim. Tangina, pag tinalo ko to, iyak to. Nung nalamang may laban tayo, pinag-usapan ng tao. Sa totoo lang, ako lang naman yung inaabangan dito eh. Inaabangan matalo. Champion ka ng sunugan? Anong paki ko? Mas nauna ka dito? O ano? Pero alam mo, malaking sampal sa'yo to kasi real talk pagdating sa flip top, mas mataas pa din TF ko sa'yo. Wow! Balita ko, nagtatatalo ka. Humihina ka na, Zaki. Humihina ka na. Tangina, astig! Yung sumpa ng loose streak.
Napasa na sa'yo, Saki, wala na kay Bagsik. Tinalo ka nung Kiram na Tulonggis? Ang tanga mo. Biruin mo, no? Binugbog ka nung punching bag ko. Tinalo ka rin ni Lanceta. Hindi ka na nga sinulatan. Yung tipong pinaglaruan mo yung Lanceta, ikaw yung nasugatan. Nakakahiya ka, Fre. Binata-bata ka nung batang nagsabing, bata pa ako eh. Minamaliit mo si Lanceta, na 1.5 lang TF niya kay Arik. Ang yabang mo naman, porkit yung sa'yo, 1.6. Yung mga kagrupo mo sa Moro, moron, mukhang mga moron. Ang oily ng face, ano yun? Sa mukha naglo-lotion? Ang aangas ng tinginan, kala mo naman mananapak. Lakad ng lakad sa video, ganyan kapag batak. Hindi kayo magandang ehemplo sa mga bata. Tamang music video kapag lakas tama. Ang dami nang naiilang sa mga kagrupo mo na mukhang tulak. Palaging nakahubo at mga mukhang bungo. Diyos ko po, yung mga kagrupo mong hupyak. Ito'y basic, parang drum kit na may hi-hat, snare kick na ginamit. Pasensya na ako, yung grupo mong Moro na banggit. Pinatunayan ko lang na kaya kitang sabayan at madali lang tong Moro na beat. Madali lang tong Moro na beat. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. Ganyan yung suot ng mga construction boys sa amin habang nagyuyosi ng camel. Yung tela ang nipis, yung pagkupas ang bilis. Tigilan mo na please. Halata namang walang bumibili kasi 2 design lang na-release. Yung ideya, bulok. Check it out. Take a look. Yung mga design, parang mga drawing na makikita mo lang sa coloring book. Respeto sa Islam. Para sa'yo lang to. Kinukopya si Lanceta, Harlem, Batas. Ang daming ginagaya. Huwag mo namang ipakita na pati ba naman sa rap battle ang Muslim na mimirata. Alam mo, ang sarap mong lokohin. Bibigyan kita ng ice cream, chocolate flavor, tas hindi ko sasabihin na yun ay dinuguan na frozen. Tas pag na-realize mo na nakagawa ka ng haram, babatiin kita ng Merry Christmas, tas bibigyan kita ng ham. May sikreto kayong relasyon ni Luxuria. Ang sagwa, ano? Biruin mo para mong ginawa yung tiyahin mo. Nung mga panahong wala kang maiyot, hindi mo napigilan ang tawag ng laman. Kaya kumain ka ng adobong baboy damo sa gitna ng Ramadan. Oh, baka sabihin mo na sa relihiyon nyo, bawal ang baboy. Huwag mo nga akong gaguhin kung pati ang sarili mong ang buhay, Zaki, nagawa mong babuyin. Tay! Pinupo na yung relihiyon ko. Para ng gago. Oo, kaming Muslim, di kami kumakain ng baboy. Kayo namumulutan ng aso. Tangina yung shih tzu ng anak mo, biglang nawala ah. Tangina yung anak mo, umiiyak-iyak pa ah. Tsaka, pinupuna mo yung Baby Jack Apparel. Huwag mo akong masyadong bad tripin. Yung kita ko sa isang benta ng shirt, mas malaki pa sa isang araw mong pamamasada ng tricycle. Tangina mo ka, ha? Magre-rebat pa ako. At saka, tinalo ako ni Kiram na tuleg. Huwag mo akong yabangan dito. Nanalo lang naman siya kasi nirecreate niya yung mga bara ni Sinyo. Oh. Okay, rounds na. Siya na daw yung bagong Sinyo. Kung ikaw yung bagong Sinyo, ba't masyadong dark yung skin mo? Bagong Sinyo ang puta. Gago ang layo sa'yo. Pero kung sinabi mong bagong Zaito, sang-ayon ako. Ikaw ang perfect example ng Pilipinong tanga. Natawa lang sila sa jokes mo, nag-feeling Sinyo ka na. Si Sinyo,
owner siya ng Real Jokes. Si Manda, ka-color niya si Lil Strokes. Si Sinyo, dinadrive niya ay Honda. Si Manda, dinadrive niya pang Toda. Si Sinyo, nagagawa na ng article. Si Manda, namamasada ng tricycle. Di ba may tricycle ka? Ulit din no, tas 1.6 daw TF ko. Gago, namamasada ka nga eh. Yo! Speaking of tricycle, balita ko, Manda, nahuli ka daw. Nung nakaraang Biyernes. Kasi yung tricycle niya na kolorong puta, pinadaan niya sa NLEX. Yung tricycle mo, bilang mo na ng Yung tricycle mo, bilang mo na shop. Yung tricycle mo, bilang mo na sa shop ng bago na parts. Balita ko, inaabot ka ng 100 padyak bago mag-start. Manda, pag nalaman nila yung totoong storya, baka bigla ka nang mag-trending. Pag may mga pasahero siya na lola, aayain niya mag-check-in. Yo, mga writing niya nonsense, I bring frightening problems. Ito'y tricycle driver versus riding in tandem. Yo, panayang bullshit at kabobohan. Ayos lang daw maging pangit basta mabuti yung kalooban. Tangina, tignan niyo yung kulay niya, tila ba echas? Pangit kahit sang angulo kuna ni Nina Sandehas. Kahit maghilot o mag-kojic, yun ay pointless, boss. Umitim ka ng ganyan kasi yung lotion mo ay oyster sauce. Sobra mong itim, kaya hawig ni Zaito. Puputi ka lang pag nagka-vitiligo. Panayang cloud chasing para laging crowd favorite. Pero dinadaan niya lang sa pakwela na approach para di nyo halata mga dinekwat niya na jokes. Si Jonas mismo nag-reveal kaya booking ka na gago. Mahusay ka pa lamang still parang Jose Alvarado. Yung schemes mo, ang boring, wala ka ng idea. Yung shit mo, hindi solid, parang diarrhea. Yeah, wala kang chance, ito ay mismatch, dito fair battle. Bawat punch ko mas may impact, parang bare knuckle. Para sa attention at tawanan, naglabas siya ng Barney na nanggaling sa brief. San yung class? Gumagawa na lang to ng kung anong-anong trip. Just for laughs. Naglabas ka ng Barney galing sa brief? Para lang may mag-react at matuwa sa ganap mo? Itinago mo sa burat yung laruan ng anak mo? Pinilit ko na nga lang tiisin yung pandidiri ko. Isa na nga lang laruan ng anak mo, dinikit mo pa sa titi mo. Kumukulit ka na, Amanda, dapat ka nang makaltukan. Nung naamoy nung anak mo yung laruan niyang Barney, yun, ayaw niya nang paglaruan. Dugyot ka na nga, pangit ka pa. Baliktad, pangit ka na nga, dugyot ka pa. Bibig ko mas tatabel, baka bigla tong ma-heart attack. Nag-feeling alpha male porket empleyado ng Alpha Mart. Feeling sick porket nagka-winning streak pero di ka nananalo dahil clever yung content or better yung concept. Nananalo pagkalaban mga lesser opponents saka yung jokes mo na pambata, yan yung preference ng audience. Kaya ano ang pakinabang ng mahaba mong win streak kung hindi mo naman kayang umunawa ng English? Material mo, laging novelty. Pati style mo, slapstick comedy. Ako, sobrang dami kong bars. Daeg yung Bucor, habang si Manda nakaasa sa pangkanto niya na sense of humor. Baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo, pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. Iyong karir, matik magsa-flop, pagkat wex at corny yan. Itong baliw, sa akin babagsak ako yung mental hospital. Dahil... Galit na galit Huwag ka manigaw. Relax ka lang, Chong. Yung Barney tinutukoy mo, hindi sa anak ko yun. Laruan ko yun. Tapos ginagaya ko daw si Saito. Hindi ako sang-ayon doon. Ba't ko gagayahin yun? Ang adik-adik nun. Ginagaya ko daw si Saito. Pinagsigawan pa sa tao.
Kung ginagaya ko man si Saito, siguro ako yung Zaitong pinagwapo. Holy macaroni! Kahit yung pangalan mo, ilang beses mo pang ibahin, Ransom, Zaki, Baby Jack, tulak ka pa rin. Malaharing manggi yung style niya. Flex ng pera nung nakulong walang pangpiyansa. So no choice. Kailangan bunuin para makalaya. Idol niya galawan ni Bugoy. Benta bounce parang mafia. Kaso handang taluhin pati barkada. Gusto niya kasi easy money kaya pati loyal niyang scorer inistapa. Kaya pala ayaw mong sumama sa Moro pag may lakad kayo kasi gusto mo may tinatakbo. Mga scorer mo lang din naman nagpahuli sa'yo. Eh paano pa naman yung mga tinda mong marijuana, puro buto kasing laki ng munggo. From Ransom to Zaki, pangalan nag-iba. Ganyan talaga pag may tinataguan, di ba? Kaya anong ransom? Baka ransom kasi yung perang pinasabay, tinakbo mo yung iba. Yaw! Tinitira mo pa? Yung aking tricycle? Inggit ka lang kasi yung service mo dito, bicycle. Sa droga ay hustler. Yung pag-a-addict, minaster. Nag-roll to ng marijuana o gamit lumpia wrapper. Ang bango ng smell nung marijuana na kanyang sinisel. What the hell? Meron palang halong dahon ng laurel. Small time lang naman. Kasi puro locals yung carry. Kaya maaga kang nakulong dahil sa pagtutulak mo ng early. Pinag-aaral ka ng mabuti, pero sinayang mo yung chance. Pinupush ka mag-aral ng magulang mo, pero nag-push ka ng drugs. Wala nang nagtitiwala sa'yo, ransom. Sinira mo yung trust, parang nabutas yung kondom. Kupal ka na source, Saki, kaya ka pinakulong. Kung maganda sana bigayan neto sa mga gumigeto, hindi ka isusumbong. Puro addict bars ba? Eh yun ka eh. Anong gusto mo sabihin ko? Gusto mo mag-imbento ako ng mga issue, hindi naman ako katulad nyo. Minamaliit yung trabaho ko nitong iligalang galawan. Adik at nagpakasalot sa bayan. Akala mo siguro ang astig nun. Ako, lumalaban ng patas sa trabahong marangal at malinis ang konsyensya para sa pamilya. Tangina mo sa akin, mas astig yun. Hindi sa pag-underestimate. Iyak sa akin tong tuta ng Morobit. Komedyante kahinaan nitong tuta na to na parang chocolate. How dare you to forget what Looney said? Bilang isang rapper ang hindi pagtugma ang pinakamalala na mortal sin. Yo! Kasi yung pag-i-slant rhyme, ginagawa yan ng mga foreign rapper, sir. Tanong ko lang, kailan ka pa naging foreigner? Sa pagtatabingi ng tugma, dapat ikaw ay mag-regret. Ang hindi pagtugma, doon siya magaling, pero di mo pa napansin, gawain yan ni OG1. Yo! Tapos yung sulat ko, nagagawa mong maliitin. Sige nga, yung one-liners, try mong gawin. One-liner ko, epektibo. Napapatawa pa lahat. Kaya kong i-rhyme yung sulat sa burat. Kasi kay rapper na asa lang sa Google. Sinesearch pa sa YouTube paano magluto ng cup noodle. Asa sa internet, mga bubuing ideya. Itanggi mo man, pero yun ka. Nung may kumalat na mawawalan ng internet, ang inatakot na takot siya. Ayaw niyang lumaban sa walang bilang. Aba, assuming din. Gusto niya kalabang magaling, kaya binigyan ka ng sequence. Kaso nagkasakit, hindi tuloy nakarating. Time. Ano ang balang kayo natin? Hoy, dito ka. Lapit ka pa konti. Dinadamay mo pa yung pagtutulak ko. Tangina, gumek sa akin to dati, nininervyos. Humingi pa ng responde, tas yung giniget, 50 pesos. Tangina mo, masyado kang pabida. Pinupuna mo akong umiiligal, eh yung tricycle mo, wala namang prangkisa. Ang hilig mo mang snitch. Bakit? Yung pagtatattoo mo, meron bang permit?
Oh, nasa na yung mga nagkasakit sa balat? Tangina ka. Sige, address na natin yung issue. Rinig ba ako? Rinig ako? Tsaka pinupuna mo yung pagkakakulong ko, no? Ikaw, naranasan mo lang ma-lockdown. Ako naranasan ko ma-lock up. Naranasan mo lang ma-lockdown, naranasan kong ma-lock up. Pero kahit ganun kahirap, o kahit gano'n pa ma-fuck up, nagawa ko na mag-bounce back. O, di ba? Walang nag-react. Inspirational dapat yun eh. Yo! Tinitira mo yung Morobits, di ba? Gago, mas nakakaya yung grupo mo. Sige. Pangalan ng grupo niya, Mayabang Thugs. Kala mo talaga mga gangster na matimbang. Mayabang Thugs. Pangalan nyo palang squatter na pakinggan. Mayabang Thugs. Nakakatakot. Ako'y natataranta. Thugs na nakatira sa barong-barong tas nagyayabang pa. Mayabang thugs ang puta. Kala mo mga brusko at makisig. Thugs, tapos yung mga kanta puros tungkol sa pag-ibig. Thugs daw sila. Lahat ng enemy gina-gangster. Thugs kayo, tas yung music video nyo, inedit sa Kinimester. Yo, isa siyang tattoo artist na may mabahong armpit. Lahat ng kliyenteng nakaamoy, malamang nag-vomit. Lahat ng kliyenteng nakaamoy, malamang nag-vomit. Dapat dito, pakasuhan sa DOH para matuto ng leksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Hindi malinis yung equipment. Gusto ko lang i-pinpoint yung huling tinatuan ni Manda, tinubuan pa ng keloid. Si Manda, pag nakausap niyo up close, nakakagulat yung flat nose. Yung amoy karumal-dumal, madalas siyang dapuan ng cockroach. Ito pa yung pagbato nyo na pang all-star? Kung mag-rap mukhang gago mala Rosmar, hindi ka lalamang sa akin pagkat wak dumura. Nakalamang ka lang sa akin sa kapal ng mukha. Di ba yung tunay na pangalan mo ay Nico Manuel? Balita ko, sarili mong pangalan ay hindi mo ma-spell. Mahilig yung bad trip, dapat pinapauwi to. Todo dick ride ka kay Arik, tapos pangalan mo Nico. Walang talent, di pa skillful, kaya di yan tatagos. Nung battle niya kay Vitrum, biglang nag-preach about sa Diyos. Putya, biglaan siyang nag-sermon. LT tong gago. Ikaw yung negro na version ni Eli Soriano. Kahit mag-preach ka about God, di naaangat yung level. Yung itsura na ganyan, di tinatanggap sa heaven. Kung tunay kang disciple at may class na rapper, bakit yung Holy Bible ginawang prop sa battle? Naglabas ka pa ng Bible, pabida ka at ubod ng tanga. Naglabas ka pa ng Bible, di naman marunong magbasa. Kahit aralin mo yung gospel, di ka godly, leche ka. Ugly pwede pa. Ganyan siya kasi malungkot yung childhood tsaka adult life. Ako natatapos sa miserable mong buhay parang gun for hire. One-dimensional na rapper, walang ritmo at imagery. Punches ko iba't ibang angle parang video ng PSP. Stilo ni Bugok, line marking. Walang solido na suntok, light sparring. Walang solido na suntok, light sparring. Huwag ka mag-construct. Kailangan ng maraming revisions. Pero kahit napalpak, nakukuha pa yung judge's decision. Kahit puros lamang trash, mga banat at content, naloloko mo yung judge. Tawag dyan contempt. Komedyanteng may pambatang rap style, di ka tunay. Kalidad ko mas tinaasan parang grand prize ng isa buhay. Buong life mo wak, yung mga lines mo flop. Alanganin tong baliw ngayong nilaban na sa psychopath. One-liner, yan yung main niya na weapon. Maharot na movements, tsaka facial expression. Kaya agad kayong nahook sa kanyang way of deception. Oo, Manda, nakakatawa ka. Pero minsan exaggerated na masyado, kaya para ng tanga. Material mo'y mananatiling mahina kahit pag-igiyan at practicein. Mas papansin ka pa dun sa vlogger na nag-rap sa libingan ni Francis M. Akala mo meron kang bilang? Akala mo meron kang bilang?
Bawas-bawasan ng tsongke. Bawas-bawasan ng tsongke. Isa kang stand-up comedian, tumutugma lang ng konti. Oh! Oh! Shiz! Ang haba ng rounds. Puro pa starter. Judges, talo na to dapat. Music video namin sa Kinemaster, yung sa inyo sa CapCut. Ha? Tinitira pa pagtatatu ko. Hindi mo yan ikakatikas. Pinatunayan mo lang na isa ka sa mga salot na dumidiscriminate ng tato sa Pilipinas. Palibasa, galit ka sa tato, Zaki. Kasi yung unang tato ni Zaki ang nakalagay, only judge can guide me. Yo! Nag-request ako kay boss. Gusto ko kalaban starts with letter Z. Yung adik na gwapo. Binigay niya sa akin, Zaki, ang tinutukoy ko, Zaito. Pero my bad, hindi kita diniretso. Pero pag natuloy laban namin, set mo ahon, Boss Arik. Kasi pag natuloy laban namin ni Saito sa PSP, ang tawag doon, pangit sa pangit. Nag-request ako ng kalaban Joker para masaya. Binigyan niya ako ng kalabang isang malaking patawa. Kasi dinamay mo si Jonah Renz sa battle. Tapos sinamo ka niyang suntukan. Hindi ka pumalag. Takot. Call out kasi ng call out. Nung kinall out ka pabalik, hindi ka makasagot. Hindi ka na active sa Moro Beats kasi may sarili kang galaw. What a fucking noob. Makasarili ka, dude. Iniwan mo ang iyong group. Kaya pala siya'y nag-vlog na lang at gumawa ng sariling kilos. That's how Zaki moves. Mukha kang mayabang na humble. Hindi sa'yo bagay mag-aggressive tol. Mukha kang dinosaur na herbivore. Lagi tong galit sa battle, puro sigaw at ngaw-ngaw. Manang-mana sa'yo, yung anak mong si Xiao Xiao. Na anak mo dun sa ex-girlfriend mong Lawlaw. Oo, yung ex mo, grabe yung image. Hanggang leeg yung cleavage. Tinuring mong mahal pero mukhang gamit na. Sombrero na vintage. Di ba? Hindi mo siya ma-flex at kinakahiya mo siyang kasama. Sa harap ng tao, tinalikuran mo siya, parang nakasuot ka ng grasya. Kaya, iniwan ka niya dahil lakang kwenta. Napatunayang minahal mo lang siya dahil sa pera. Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong gera. Kaya tinapon ka na lang parang basura sa bangketa. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Balakid. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Puro jakol, puro lolo, puro pagsasarili lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya itong walang kalablay-plablay. Nung laban niya kay Rafyan, nag-inarti pa mukhang tanga. Kalagitnaan ng rounds, umakting na, hindi ako makahinga. Nag-choke na pala. Nagre-reklamo kasi daw small room. Nasusuffocate daw, ang sabi. Pero pag humihigop ka sa kulob na pwestuhang walang hangin, wala kang arte. Hindi ka artist, isa kang perwisyo. Ginagamit yung talento para may pangsuporta sa bisyo. Kamusta na yung napanalunan mo sa sunugan? Tangina, nasunog na. Malaaklas ang putang ina, di ba? Isang linggo lang naubos na. Hindi mo deserve yung panalo, di mo rin deserve yung nakapusta. Alam naman natin na hindi worth it pag yung pera sa adik na punta. Huwag mo namang ipahalatang mukha kang pera, Zaki. Masyado kang greedy, honestly. Kung hindi totoo sinasabi ko, huwag kang mag-isa buhay next year at mag-back out ka sa PSP. Broke ass bitch! Time! Hindi ko pinopost yung babae ko para sa privacy. Tangina mo, huwag ka mag-pretend. Yung girlfriend mo, kung ganun yung naging girlfriend ko, di ko yun isasama sa event. Kung inang-ina, dapat yun sa bahay lang. Yung rebuttal ko, parang karma na instant. Yung babae mo, di yung kakantutin ni Lip Cram. Di sila nagre-react, pero matindi yun eh. Yo! Tsaka broke ass bitch. Tangina mo, 100,000 yung TF ko sa secrets. Yo!
sa kaliwa, sa kanan, sa likod at harapan. Tignan nyo si Manda, pabilog yung katawan. Yung intro mo, mga kumag lang yung napapabilib doon. Sa kaliwa, kanan, likod at harapan, tapos buhay mo wala pang direksyon. Astang magarbong artist. Astang magarbong artist. Pero di ako na-convince. Tignan nyo yung outfit, pang tito yung fashion sense. Umaastang big fish to every battle. Punit parang ripped jeans tong dirty rapper. Kamukha mo yung victims ni Jeffrey Dahmer. Dati daw siyang sex instructor. Tangina, walang kwenta yung writtens. Paano naging sex instructor yung walang sexual experience? Sex instructor ang puta. Medyo yumayabang ka na. Huling puday na nakita nito yung sa nanay niya pa. Pambata ka niyang tactic. Sex instructor, ulul. Mas bakla ka pa kay Sam Smith. Jaculero everyday. Ganyan yung kanyang mindset. Sa sobrang jaculero, naging muscular yung tricep. Hindi ka jack of all trades. You just jack of all ways. Traumatic ang buhay netong broke artist. Nalulong at nag-develop siya ng wrong habits. Kaya ayun, naging porn addict. Siya si Manda Baliw. The man we love. Shit, ang kapal. The man we love, yung misis mo nga, di ka mahal. Panay paganda lang palaging inuuna niya. Pag naghanap ka ng pagkain, minumura ka. Yeah, si Jen Ortega, ina-uppercut si Manda kapag may problema. Pinapaso siya ng plancha kapag merong regla. Kaya, di niyo to dapat panatangkilikin. Tanging pagmamahal na dinanas ni Manda ay pagmamahal niyang pilihin. Tigang yung gunggong na yan, sobra pang itim, kaya mahina sa girls. Hindi ka magugustuhan ng 99% ng kababaihan sa earth. The man we love, pauuwiin ko na handicap. Sa sobra mong pangit, wala ka pang picture na nakakakuha ng heart react. Pathetic na artist, yung amoy niya makati sa ilong, parang allergic rhinitis. Sa February, makakalabang ko ay All God. Ngayong December, tung kalabang ko ay Ogag. Kasi lumalaban lang daw siya para sa respeto at pagmamahal. Ulol, sinungaling ka. Fuck you. Payag ka? TF ni Arik sa'yo? I love you. Manda, solid yung performance mo. I love you. Stupid guy! So bumabattle ka lang para sa respeto at pagmamahal. Hindi para humasel. Kung ganon, bakit sa FRBL, di ka na bumatel? Oh, di ba dahil mababa yung TF, di mo trip gawin? Di ka lang baliw, Manda. Hypocrite ka rin. Di niya daw habol ang pumera. Pero sinasadya niyang magbaon ng mabababaw na komedya para mas lalo pa siyang bumenta. Hipokrito ka, Manda. Sana bukas ay madeds. Kaya ka nga naging pangmasa para gumawa ng bread. Tapos yung pagcha-champion ko sa sunugan, kinikengkoy, ginawang kwela, in-involve nyo sa tawanan. Pero tandaan mo, Manda, kahit kailan di mo yon mararanasan. Oo, panay upset at talo ngayong taon, pagkat sa game may rookie. Pero battles ko palaging maaksyon na parang James Bond movie. Isa kang pabidang lame rapper na may mahinang brain power. Walang linyang matimbang pagbibiro ang tanging pakay. Buisit kang pakinggan, parang nagbibidyoking kapitbahay. Di ba sabi mo sa amin, gusto mo maging most viewed? Eh di laplapin mo si Sir Deo, tas magsuot ka ng costume. Yo, magsuot ka ng costume. Sige, ako na ang bahala na mag-declutter para naman mabawasan mga dick rider. Dapat dito sa baliw buong gabing pinubrutal hanggang etong masayahin ay maging emosyonal. Nakatadhana tong si Manda maging stupid guy. Yung pagtanggap mo sa ating laban, career suicide. Time! Round 14, Manda Baliw vs. Zaki. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2. Magigay para kay Zaki. Kay Manda yun. Congrats kay Zaki. Shoutout.
Dong Fred Itik, Beach Nu, The Trip Republic, Osleo Talinting, Kubo, 639 of Panda, Big Stick, Yanko, Travis Clat, SBSC, Hypebeat, MC, asawa ni OG2, may Darling, Jen Ortega, at kay Boss Lester Makinyana. Binoto ko si Saki. Para sa akin, round 1 nakuha niya. Maganda yung na-set na momentum ni Manda, pero siguro sa mga choice of words, sa mga angulo, mas nakipan ko yung, tsaka yung construction ni Saki. Round 2, kay Manda sobrang linis. Tapos round 3, parang medyo nalilito nga ako eh. Pero siguro baka mali ako sa replay, pero sa live lang, pinoto ko si Saki. Pero deserve din ni Manda manalo, sobrang dikit lang yung Saki. Mahirap yung decision para sa akin, so medyo pinag-isipan ko yung boto ko. Pero yung decision ko, panalo si Manda Baliw. Unang round, mas may pares silang yung overtime sa yung mga binibitawan nilang mga round. Pero para sa akin, mas maraming sutok tsaka momentum na nagagawa si Manda Baliw. Pero still, nandun naman yung parang style niya sa akin na gusto ko yung aggression at saka yung flow talaga. Natuloy-tuloy hanggang 3 rounds naman na ganun nangyari. Pero sa mga momentum tsaka sa naging impact sa crowd. Also factor din yung mga creative na comedy niya. Binigay ko kay Manda Baliw yung round 1. Round 2 doon nakadikit si Saki. Binigay ko kay Saki yung round 2. Para sa akin doon naman nagibabaw yung sa kanang estilo na kagaya na nababanggit ko sa kanina na yung solid na flow tapos yung aggression na maganda. Tsaka yung mga punches na doon mas bumabakat sa round na yun. Pero factor din yung parang hindi ko kasi alam paano sa overtime nila paano sila tatabasan ba or kasi medyo pares lang nagagawa yung ganung fault. Pero yung round 3, yung lakas nung round 2 nila parang naging ganoon din naman parang kumbaga na maintain nila nung round 3. Pero para sa akin may mga mga flat na moments si Saki doon. Si even yung mga rebuttals din parang sayang hindi naglalag ng maayos. Pero yung binoto ko nga si Manda doon dahil sa din. Kumbaga mas may rebuttal na okay tapos yung momentum andun pa rin as it is. Kumbaga kumakabit pa rin talaga. Kaya ayun 1 and 3 Manda, round 2 Saki. Pero ayun style clash na pwede. Yo, Prince Ryan. Bali, binoto ko sa round 1 si Zaki. Na-overpower niya yung si Manda Baliw dun sa round 1. Pero yung pinakadikit nilang round para sa akin. Tapos round 2, may mga dapa na nakita ko kay Zaki. So, binigay ko yung kay Manda Baliw. Tapos yun din yung pinakasolid yung round para sa akin. Tapos round 3, dito na babagsak yung preference. Kung ano yung mas trip mo sa kanilang pareho. So, binoto ko si Zaki kasi mas marami siyang binitawan na elements. Tapos, parang maikli yung round ni Manda para sa akin. Tapos, parang ilan lang yung mga quotables siya doon kumpara kay Zaki. So, 1 and 3, binigay ko kay Zaki. Round 2, Manda Baliw sa akin. Joe Charisma, isa ako sa mga bumoto kay Manda Baliw. Bale, para sa akin sa round 1, binigay ko yung kay Zaki. Magandang ginawa ni Manda Baliw dun sa panimula. Pero nung dumating na si Zaki, pagbanat niya ng round 1, talagang marami siyang binitawan na malakas. Para sa akin, naging factor dun kay Zaki na siya yung pangalawang bumanat. Kaya yung round 1 naging kanya. Pero sa round 2, binigay ko na kay Manda Baliw dahil doon na marami slip-ups si Zaki. Halata naman pag napanood niya yung video. Kaya malinis yan kay Manda. Bale, sa round 3, doon ako yung sa round 3 doon ako nag-decide na pumili. Siguro naging factor na matalo si Zaki doon para sa akin dahil doon sa mga dragging na habang tumatagal sa round 3 tapos mahaba yung oras niya. Tapos si Manda medyo may time na mawawala pero nakakabalik agad. Pero yung kay Zaki medyo matagal yung dragging niya. Kaya binigay ko kay Manda balik. Round 1 at saka 3 kay Zaki. Pero round 2 malinaw na kay Manda. Pero yun, round 3 Zaki. Si Manda kung entertainment sa kanya yun. Pero si Zaki para sa akin, mas complete package siya eh. Hindi lang entertaining. Tapos, nandun pa yung mga elements ng battle rap at nagawa niya parang solid. Medyo may mga stutters siya sa round 3 din, pero nabawi niya para sa akin. So yun, solid na battle, maganda. Dikit actually. Pero yun, Zaki para sa akin. Ayun, yung laban namin ni Saki. Shit, talo ako. Ganun talaga. Ang ginawa ko lang naman is magandang laban lang. Pero bawi. Congrats kay Saki. Magandang laban pa rin. Palibasa! Galit ka sa tato, Zaki. Kasi yung unang tattoo ni Zaki ang nakalagay, only judge can guide me. Mas nag-expect ako ng mas maingay na laban sana. Yun lang, feeling ko either way, pwedeng kanya din. Di ako masyadong masaya sa panalo ko kasi hindi body bag eh. Alam mo yun? Pero yun, solid. Congrats sa amin. Tingin ko maganda naman yung battle. Material mo, laging novelty.
Pati style mo, slapstick comedy. Ako, sobrang dami kong bars. Daeg yung Bucor. Habang si Manda nakaasa sa pangkanto niya ng sense of humor. Baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo, pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. Iyong karir, matik magsa-flop. Pagkat wex at corny yan. Itong baliw, sa akin babagsak ako yung mental hospital. Time! Ayun, susundot ako sa music, guestings, abangan nyo na lang. Ipopost ko yan sa page ko, sa Manda Baliw page. Plano ko next year, magto-tournament ako. Tapos, yun, from there, tingnan ko na lang kung ano yung mga pwede kong gawin. Sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta, salamat sa inyo. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta hanggang sa pagbabalik ko. Thank you guys. Salamat sa mga nanonood sa akin na tuloy-tuloy na naniniwala at sumusuporta sa journey ko dito. Sobrang solid nyo. Kayo yung gasolina. Kayo yung nagbibigay ng gasolina sa akin.